Good day ma'am, good day everyone. I'm Katrina Gallardo. So, proceed naman po tayo sa chapter 12, which is Rizal the Novelist. He's known for his two novels, The Noli Me Tangere and El Filibusterismo. The idea of writing a novel was hatched during a meeting of Filipino in the house of Pedro Paterno in Madrid on January 4, 1884, when Rizal proposed writing one about the Philippines. So, si Rizal daw po ay kilala dahil sa nobelang ginawa niyan. Yun ay ang Noli Me Tangere at ang El Filibusterismo. At nagsimula ang idea niya na magsulat ng nobela is noong January 4, 1884. At sa bahay daw ni Pedro Paterno sa Madrid, Spain, is doon daw nagpropose si Rizal na gumawa sila ng libro tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Dahil dito gusto nila ipakita gusto nila ipakita sa mga tao kung ano yung talaga yung nangyayari sa bansa, kung ano talaga yung nangyayari sa bansa noon, at maraming sumuporta sa idea ni Rizal, tulad na lamang ni Pedro Paterno, Graciano Lopez at marami pang iba. And next naman po, he began writing the novel in Madrid towards the end of 1884 and completed it while staying in Germany by the end of 1886. During this time, financial problem hundreds Rizal has attempted to throw the manufacture into fire. The arrival of his friend Maximo saved the novel from destruction. Viola Rizal won 1,300, which made possible to printing of 300 pieces. In token of his appreciation, Rizal gave Viola Gray and proofs of the Noli Me Tangere with an autograph saying to the dear friends Maximo, Viola, the first read of appreciation. My work, Jose Rizal, March 29, 1887, Berlin. The novel came off the press on March 29, 1886. So, dito naman is sinasabi na nagsimula si Rizal magsulat ng Noli Me Tangere sa Madrid noong bandang huli ng 1884. Natapos niya ito habang nasa Germany siya noong 1886. Habang sinusulat niya ang nobela, marami siyang problema sa pera. Sobrang hirap ng sitwasyon niya, kaya umabot sa punto na gusto niya nang sunugin yung manuscript or yung original na sinulat niya. Buti na lang is dumating yung kaibigan niyang si Maximo Viola. Tinulungan siya nito sa pamamagitan ng paghihiram sa kanya ng pera noon. Kaya naipaprint ang 300 pieces na nobela. Bilang pasasalamat, binigyan ni Rizal si Viola ng copy ng Noli Me Tangere. May perma niya at may dedication na nagsasabing si Viola ang unang nakabasa at naka-appreciate ng kanyang ginawa. Naiprint at opisyal na lumabas ang Noli Me Tangere noong March 29, 1887. And next naman po is the title of the novel means "Do Not Touch Me" in Latin. According to Rizal, it was taken from Gospel of St. Luke. Actually, Rizal was mistaken and shall be from Gospel of St. John chapter 20 verse 13 to 17. When Mary Magdalene met Jesus Christ just after his resurrection, Jesus said to her not to touch me, as he had not yet gone to his Father. So, yung Noli Me Tangere daw po is, kinuha daw po siya na sa Latin word, na ibig sabihin ay do not touch me. Ayon kay Rizal is kinuha niya ito sa Bible. Akala niya is galing ito sa Gospel ng Saint Luke, pero ang tama pala ay nasa
Gospel of St. John chapter 20 ito. Yung part na pagkatapos ng buhay muli si Jesus, sinabi niya kay Mary Magdalene na huwag mo na siyang hawakan dahil hindi pa siya makakakyat sa Ama. Ang ibig sabihin nito sa nobela is parang may problema sa lipunan na hindi pwedeng galawin parang hindi pwedeng galawin ganon. Pero pinakita pa rin ni Rizal tungkol naman kay Ibarra at sa kanyang ama. Nalaman ni Crisostomo Ibarra na habang wala siya sa Pilipinas, may nangyari pala sa kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Mangyari pala kay Ibarra. So, sabi dito is, the elder Ibarra defends a young boy who was stoning in ignorum. Tax collector, the struggle Rafael accidental killed tax collector of the persons of where he dead. So, ayun nga, nalaman ni Crisostomo Ibarra na habang wala siya sa Pilipinas is may nangyari pala sa kanyang ama na si Rafael. Ipinagtanggol ni Don Rafael ang isang batang inaapi ng isang mangmang na maniningil ng buwis. Sa gitna ng gulo, hindi sinadya ni Don Rafael na mapatay ang maniningil ng buwis dahil doon nakulong siya at doon na rin siya namatay. Inilibing si Don Rafael sa sementeryo ng mga insect. Pero hindi na nakita, pagkatapos nun is hindi na nakita ang libingan ng kanyang ama pagkatapos nun hindi na nakita ni Ibarra ang libingan ng kanyang ama dahil ipinahukay nito ni Padre Damaso. Dahil gabi at malakas ang ulan noon, itinapon na yung bangkay sa ilog daw po. So, next naman po is, during the dinner of the following evening, Father Damaso continues slander in memory of Ibarra father. So, dito, yung time na daw po na ito is, siniraan daw ni Father Damaso ang ama ni Ibarra. Dahil dito nagalit si Ibarra kay Damaso na kung saan gusto niya itong patayin, pero buti na lang is napigilan ito ng kanyang kasintahan na si Maria Clara, kaya hindi natuloy. At dahil sa nangyari is si Ibarra ay pinarusahan at hindi natuloy daw po yung kasal nila ni Maria Clara. And next naman po is in a bit of force him to admit their the chief sacrist beat up Crispin, who was never seen again. Basilio, however, managed escape of return home not being dito sa time na po daw na to is si Chief Sacristan pinilit si Crispin na umamin sa paratang na magnanakaw, pero ayaw ni Crispin dahil wala naman talaga siyang ninakaw. Dahil dito binugbog siya ni Sacristan. At pagkatapos ng pangyayari na yon, si Crispin ay hindi siya nagpakita. Kaya hindi na alam kung ano yung nangyari sa kanya. Samantala nakatakas naman si Basilio mula sa simbahan para makauwi. Pero habang siya ay tumatakbo is siya ay nabaril ng guards or yung mga Guardia Civil dahil yung time na yun is may curfew. Pero kahit siya ay nasugatan, nakauwi pa rin siya. Pero nung pagka-uwi niya is pagkatapos nun is siya rin ay nawala lang din. Dahil dito hinanap ni Cesa ang kanyang mga anak sa simbahan, pero sinabi sa kanya ng mga tao is magnanakaw daw yung kanyang mga anak para pilitin si Cesar na sabihin kung saan ang mga anak niya.
ipinadala siya ng chief sakristan para saktan at abusihin siya. So, next naman po is, the novel, epilogue ko, narrates to what happened to Maria Clara. She refused to marry Linus to instance of Neri of Santa Clara, Padre Salvi, who was secretly laying Maria Clara. So, dito is yung nobela daw po. Dito is ang nobela daw na ikinento kung ano yung nangyari sa mga tauhan is pagkatapos daw ng mga pangyayari sa history ni Maria Clara ay tumanggi na pakasalan si Linares at siya ay pumasok sa kumbento ng Santa Clara para maging madre. Samantala naman si Padre Salvi naman daw po is meron naman daw siyang lihim na pagtingin kay Maria Clara. Kaya siya umalis sa Paris ng San Diego. At siya ay naging chaplain at si Padre Damaso naman ay nalungkot at nawalan siya ng gana. Kaya inilipa siya sa malayong probinsya at si Kapitan Tiago naman ay nalulong naman siya sa opium ba yun? Dahil sa mga problema, siya ay nalulong. And then, at si Linares naman ay nabigo naman. At si Linares is nabigo siya na makuha yung puso ni Maria Clara. Kumbaga, hindi niya napasagot yung iniibig niya. Dahil si Maria Clara ay naging madre at si niya. Yung parang Ibarra pa rin yung parang si Ibarra pa rin po yung yung nilalaman ng puso niya, ganun. So, next naman po is naman po natin is yung allusion of No Limit Tangere to Real Life. So, yung No Limit Tangere to Real Life daw po is ito daw po ay isang novel or novela or fiction, pero may mga character dito na hango sa totoong tao sa kasaysayan. Halimbawa po si Maria Clara. Si Maria Clara ay sinasabing based sa tunay na kasintahan ni Rizal na si Leona de Rivera. Samantala naman si Elias at Ibarra naman ay sinasabing kumakatawan mismo kay Rizal dahil pareho nilang ipinapakita ang mga ideya at pananaw niya tungkol sa pagbabago ng lipunan. At saka naman si Peloso Tasio naman daw po ay maaaring kumakatawan daw po kay Teodoro Romualdo de Jesus, isang sculptor na nagtuturo kay Rizal noong nag-aaral siya sa Ateneo at nagbigay ng inspirasyon sa kanya na ipaglaban ang dignidad at kultura ng mga Pilipino daw po. And si Padre Salvi naman daw ay sinasabing based sa face kay Father Antonio. Isang Agustiniana ata yun na hindi nagustuhan ng mga tao at kalaunan ay pinatay ng mga revolusyon noong 1896. Samantala si Padre Damaso ay sumisimbolo naman kay Pryling na mapang-abuso noon na gusto palaging iginagalang at kinatatakutan ng mga Pilipino. Sa nobela naman ng mga France is ang mga ginagawang kontrabida ay ito ay inspirasyon mula sa isang pangyayari noon. And noong 1872 kung saan may mga babaeng inaakusahang ginahasa ng isang mataas na opisyal na parang may inaakusahan na
ginagahasang babae ng mga matataas na opisyal. At si Kapitan Tiago naman ay sinasabing base kay Don Hilario ng San Nicolas, habang si Don Victorina ay base daw po kay Doña Agustina. At ang magkakapatid na Basilio at Crispin ay sinasabing inspirasyon mula kay Crisostomo, brother ng Hargonoy, Bulacan daw po. Yun lamang po. Thank you.